Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share ng ating daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa Numbers chapter 6 po. Ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 6 verses 1 to 3 po. Ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang tuntunin sa pagtatalaga bilang Nazareo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel, kung ang sino man, babae o lalaki, ay gagawa ng panata at ilalaan nila ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo. Huwag siyang iinom ng alak, anumang inumin na nakakalasing. Huwag ding siyang iinom ng anumang inumin galing sa katas ng ubas, at huwag kakain ng ubas o pasas. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo po ay mag-share sa ating devotion sa araw-araw na nandito na po tayo sa Numbers chapter 6 verse 4 hanggang 6. Sa lahat ng araw ng kanilang pagkatalaga ay hindi siya kakainin ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkakatalaga ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo, hanggang sa matupad ang mga araw na kanyang itinalaga sa Panginoon, ay magpapakabanal siya mo. Kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga sa Panginoon ay huwag siyang lalapit sa patay na katawan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Numbers chapter 6, verse 7 to 9. Siya'y huwag magpapakarumi sa kanyang ama o sa kanyang ina o sa kanyang kapatid na lalaki o babae pagka sila'y namatay, sapagkat ang pagtalaga niya sa Diyos ay suma sa kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga ay banal siya sa Panginoon. At kung ang sino man ay biglang mamamatay sa kanyang siping at mahawa ang ulo ng kanyang pagkatalaga, ay aahitan niya ang kanyang ulo sa araw ng paglilinis, saka ay kapitong araw ay aahitan niya ito. Amen. Naibabasay ko po, Numbers chapter 6, verse 10 to 12. Asay kawalong araw ay magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 inakay nagkalapati sa sardete sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ihahandok ng saserdote ang isa na pinakahandok dahil sa kasalanan, at ang isa'y pinakahandok na susunugin at itutubos sa kaniya, sapagkat siya'y nakasala dahil sa patay, at babanalin ang kaniyang ulo sa araw ding yaon. At itatalaga niya sa Panginoon ang mag-araw na kaniyang pagkatalaga, at siya'y magdadala ng isang korderong lalaki ng unang taon na pinakahandok dahil sa pagkakasala. Datapuwat ang mag-unang araw ay mawawalan ng kabuluhan, sapagkat ang kaniyang pagkatalaga ay naduman. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa book of Bilang chapter 6 verses 13 to 15. Ito po ang nakasaad na ito, mga maldita ko. Ito ang kanyang dapat gawin kapag natapos na niya ang kanyang panata bilang Nazareo. Kailangan dalhin siya sa pintuan ng tuldang tipanan. Doon maghahandog siya sa Panginoon nitong mga sumusunod na hayop na walang kapintasan. Isang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog. Isang babaeng tupa na 1 taong gulang din bilang handog sa paglilinis, at isang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Bukod pa rito, maghahandog din siya ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, mga handog na inumin at isang basket ng tinapay na walang pampaalsa,
na ginawa mula sa magandang klasing harina. Ang ibang tinapay ay makapal na hinaluan ng langis at ang iba naman ay manipis na pinahiran ng langis. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Numbers, chapter 6, verses 16 to 18. The priest is to present them before the Lord and make the sin offering and burnt offering. He is to present the basket of unleavened bread and is to sacrifice the ram as the fellowship offering to the Lord, together with its grain offering and drink offering. Then at the entrance to the tent of the meeting, the Nazirite must shave off the hair that he dedicated. He is to take the hair and put it in the fire that is under the sacrifice of the fellowship offering. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po magbabahagi ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Numbers, chapter 6, verses 19 to 21. Ang sabi po dito, and the priest shall take the shoulder of the ram when it is boiled, and one unleavened loaf out of the basket, and one unleavened wafer, and shall put them on the hands of the Nazirite, after he has shaved the hair of his consecration. And the priest shall wave them for a wave offering before the Lord. They are a holy portion for the priest, together with the breast that is waved and the thigh that is contributed. And after that, the Nazirite may drink wine. This is the law of the Nazirite. But if he vows an offering to the Lord above his Nazirite vow, as he can afford, in exact accordance with the vow that he takes, then he shall do in addition to the law of the Nazirite. Pagpurihin po ating Panginoon. Maraming salamat po. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabasa ay para po kay iba na matatagpuan sa Bilang chapter 6 verses 22 to 24. Napaka-iksi lang po nito sa English translation. Ito po yung the priestly blessing. 22, the Lord said to Moses. 23, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. God bless po. Amen po rin ito sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hindi po, magandang gabi sa atin lahat at ang aking pong ibabahagi ay matatagpuan sa Bilang chapter 6 verses 25 to 27. Ang pagbendisyon ng mga pari. Ay pakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod sana ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Sa pamamagitan nito, may papahayag nila sa mga Israelita kung sino ako at pagpapalain ko sila. Purihin ang Diyos sa pagkalasa ng kanyang mga salita.